Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 31. Hindi pa rin masyadong naging mabait si Diane kay Severin, ngunit sa pag-iisip ng kanyang anak at sa nakitang taos-pusong ekspresyon ni Severin kanina, sa huli ay sumuko siya at hinayaan itong hawakan ang kanyang kamay. Nang makarating sila sa pintuan ng kanyang bahay, kinuha niya ang kanyang susi at binuksan ito. Sa loob, si Celine ay tahimik na nakaupo sa isang lumang sofa habang nanunood ng mga cartoons. Nay, bumalik na ba si Itay? Agad na tumakbo si Celine nang marinig niyang binuksan ng kanyang ina ang pinto. Pumasok si Severin, at nang masilayan niya ang 4 na taong gulang na batang babae sa kanyang harapan, ang malakas na koneksyon na naramdaman niya mula sa kanilang relasyon sa dugo ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nay, ang lalaking ito, ang tatay ko ba? Hinawakan ni Celine ang kamay ni Diane at nahihiyang nagtanong. Si Severin ay isang estranghero, pagkatapos ng lahat, at natural lamang para sa kanya na maging maingat sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Diane, ngunit agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Napasquat siya, at hinaplos ang mukha ni Celine, at tumango. Tama, Celine, siya ang iyong ama, hindi mo ba inaabangan ang kanyang pagbabalik? Aba, narito na siya. I'm so happy, sa wakas may tatay na ako. Tuwang-tuwa si Celine at nagtatalon sa tuwa. Tatay, tawag niya, tumatakbo pa punta kay Severin. Sa lahat ng mga taon na nakakulong si Severin, nagawa niyang magpasakop sa kanya kahit ang pinakamasamang tao. Ang kanyang puso ay nabagabag sa mga karanasang iyon, o kaya siya ay naniniwala. Ngunit nang ang maliit na batang babae sa kanyang harapan ay nauutol habang tinatawag siya, nagawa nitong maantig ng bahagya ang kaibuturan ng kanyang puso. Oo, ako ito, Celine. Yumuko si Severin at niyakap ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Maging ang kanyang mga mata ay may bahid ng iskarlata. Ngumiti si Celine, ikaniling pabalik ang kanyang cute na maliit na ulo. Tatay, sabi ni nanay umalis ka para kumita ng malaki at maraming pera. Mayaman ka na ba? Tiningnan ni Severin ang bata na parang walang muwang sa kanyang mga mata at hindi niya maiwasang mapangiti. Hinawakan niya ang bilugan nitong mukha at sinabing, ako nga. Malaki na ang kinikita ko kaya wala na sa atin ang kailangang magdusa pa. Pwede mo ba akong bilhan ng maraming laruan? Inosenteng tumingin si Celine kay Severin. Siyempre, bilhin natin sila pagkatapos nating kumain. Pumayag naman agad si Severin. Ang lapit na nararamdaman niya sa isang tao na kanyang laman at dugo ay isang nobelang pakiramdam para sa kanya, at ang pagmamahal niya kay Celine ay lumalago sa bawat sulyap nito sa kanya. Yay! Narinig mo ba yun, inay? Malaki ang kinita ni tatay, para mabili niya ako ng mga laruan. Masayang tumakbo si Celine kay Diane at sinabing, Nay, hindi mo na kailangan pang magtrabaho ngayon na napakaraming pera ni tatay. Mas marami ka ng oras sa akin ngayon, hindi ba? Ibinuka ni Diane ang kanyang bibig upang sumagot ngunit hindi alam kung anong uri ng tugon ang magiging pinakamahusay. Ang naiisip niya lang ay, paano tayo mabubuhay sa hinaharap kung hindi ako magtatrabaho? Ngumiti si Severin. Tama, hindi na kailangan pang magtrabaho ni nanay, at makakasama ko rin ang aking pinakamamahal na anak. Lumapit siya, binuhat si Celine, at sinabi kay Diane, halika na tara mag-lunch na tayo. Naghihintay pa ang sasakyan sa ibaba. Tumango lang si Diane at ngumiti ng marahan. Okay. Lalabas tayo para kumain. Paano ang cake, inay? Napatingin si Celine sa maliit na cake na nasa ibabaw ng mesa at hindi niya napigil ang dilaan ang kanyang mga labi sa pananabik. Lumingon si Severin at sinabi kay Diane, dalhin natin ang cake. Alam ni Diane na matagal nang inaasam ni Celine na kumain ng cake kasama ang kanyang mga magulang, kaya tumango siya at kinuha na rin ang maliit na cake na iyon. Iyon ang unang pagkakataon ni Celine na sumakay sa isang marangyang kotse, at tinanong niya si Severin, ito ba ang ating sasakyan, tatay? Umiling si Severin, hindi, ngunit magkakaroon tayo ng sarili natin sa lalong madaling panahon. Bibili tayo nito sa ibang araw. Sapat na sa mga walang laman na pangakong iyon.
Pinandilatan ni Diane si Severin at nagpatuloy. Huwag mo lang sabihin na oo sa lahat ng hinihiling niya, kung hindi, sasabihin niya ito hanggang sa makuha natin. Hindi ako gumagawa ng walang laman na mga pangako. Ngumiti si Severin. Relax, may pera ako. Og, mabuti, kahit ano. Ibinalik muli ni Diane ang mga mata kay Severin. Mula sa kanyang pananaw, maaaring ang sinasabi lang ni Severin ay ang pera na nakuha niya mula sa Orwells. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawa sa hotel kasama si Celine at tinanggap na parang mga esteemed guest sa isang marangyang private room. Noon, nakahain na ang pagkain na in-order ni na Henry at Charmaine. Masyadong maraming pagkain ito, Mr. Henry. Nakangiting bulalas ni Severin nang mapatingin sa lamesa na puno ng pagkain sa harapan niya. Haha, lahat ng nasa menu nila ay masarap, kaya naisip ko na maaari ko ring hayaan na subukan mo silang lahat. At saka, hindi ko alam kung anong uri ng pagkain ang gusto mo, kaya hindi masama na mag-order ng kaunting extra. Hamalakhak si Henry. Miss Diane, is the daughter you had with Severin. She's quite the cutie. Napatingin si Charmaine kay Celine sabay ngiti ng mahina. Tumango si Diane. Oo, ang pangalan niya ay Celine, at mahigit 4 na taong gulang pa lang siya. Halika na, lahat. Maupo na kayo at kumain. Hindi naman natin gustong lumamig ang pagkain ngayon, di ba? Nakangiting sumenya sa kanila si Henry. To be honest, I was planning to celebrate Celine's birthday today, and I even bought a cake for her. She's been looking forward to eat cake with her father on the day he returned. Awkwardly na kinuha ni Diane at nilabas niya ang murang cake na binili niya at nilagay sa mesa. Ganun ba? Dahil kaarawan ni Celine ngayon, hindi maganda kung hindi ko siya bibigyan ng regalo. Nakangiting sabi ni Henry. Natuwa si Diane nang marinig iyon, ngunit agad siyang nagpaliwanag sa kahihiyan. Mr. Henry, ang kanyang kaarawan ay kanina pa, ngunit nakalimutan kong ipagdiwang ito kasama siya dahil naging abala ako. Siya ay humihingi ng cake mula pa noon, at nagkataon na napagpasyahan kung bumawi sa kanya ngayon. Ang pagpapakain sa amin ay higit pa sa aming mahihiling. Haha, that's so adorable of her. Well, birthday man o hindi, I think may ayos pa rin. Tumawa ulit si Henry at naglabas ng isang susi na inilagay sa harap ni Diane. Mayroon akong bahay sa Dragon Lake na matagal nang walang tao. Ito ay isang napakatahimik na lugar, isang lugar na perpekto para sa mga magulang ni Severin na gugulin ang kanilang pagtanda. Sinulyapan ni Diane ang susi at ibinalik iyon. Mr. Henry, hindi namin maaaring. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Alam na alam ni Diane na ito ang susi sa isang villa sa Dragon Lake Vista. Ito ay isa sa mga pinakahinahangad na lugar ng tirahan, walang duda dahil ito ay itinayo sa gilid ng bundok at ang tanawin ay kapansin-pansin. Kahit na ang mga Shanahan ay hindi nakakuha ng isa, kahit na ito ay hindi masyadong tanong kung ang mga Shanahan ay kayang bayaran ito dahil ito ay ang limitadong bilang ng mga villa. Ang mga Shanahan ay isa lamang run-of-the-mill na mayayamang pamilya, at bagamat kulang sila sa pinansyal na kakayahan upang bilhin ito noong unang inilagay ang mga unit sa merkado, ang pag-aatubili ng mga nakataas na klaseng pamilya na magbenta ang naging hadlang para sa mga Shanahan sa oras na makabili sila ng villa doon. Si Henry, gayunpaman, ay muling itinulak ang susi kay Diane at taimtim na sinabi, "Si Severin ang nagligtas sa aking buhay, at iginigiit kong ibigay sa iyo ang villa na ito. Alam kong hindi tatanggap ng pera si Severin dahil ito ay isang maliit na crush, kaya naisip ko na ibibigay ko na lang sa kanya ang villa na ito." Sandali itong pinag-isipan ni Severin. Hindi mainam para sa kanyang mga magulang na tumira sa tumatagas na lumang bahay na iyon, at ganoon din sa kubo na lugar na inupahan ng kanyang asawa para tumira sa kanilang anak. Higit pa rito, magiging isang pag-aaksaya ng oras na dumaan sa proseso ng paghahanap at pagbili ng bahay ng mag-isa. Pero, kumunat ang noo ni Diane at sinulyapan si Severin, na senyales na tulungan siya nito. Ngumiti si Severin, kinuha ang susi, at inilagay sa kanyang bulsa. Kung ganoon, lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Mr. Henry. Walang regalo na hihigit pa rito.
Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ni Dayan at bakas sa mukha niya ang labis na pagkalito. Noong una ay gusto niyang tumanggi si Severin sa alok ni Henry dahil lamang kay Severin kaya siya naupo doon at nananghalian kasama si Henry noong araw na iyon. Hindi sumagi sa isip niya na ilalagay na lang ni Severin ang susi sa kanyang bulsa. Natutuwa akong marinig iyon. Nang makita niyang sa wakas ay tinanggap na ni Severin ang regalo, ngumiti si Henry at mabilis na sinabi kay Celine, "Celine, gusto ko ring kumain ng cake. Pwede ba akong magkaroon ng slice?" "Okay." Ngumiti si Celine. Agad na in-unbox ni Dayan ang cake at pinaghiwa-hiwa ito ni Celine sa ilang piraso para ibahagi sa lahat. "Hindi ka lang cute, good girl ka rin." Hindi napigilan ni Charmaine na tapikin ang ulo ni Celine. "Kumain ka ng cake." Ngumiti si Celine, saka tumakbo pabalik sa upuan niya. "Sige, kainin natin ang cake natin." Nakangiting tumanggo si Henry. Matapos kumagat ng cake ay tila nadala siya sa emosyon. "Alam mo, napakatagal ko nang hindi nakakain ng cake. Ang mga pagkain sa pagdiriwang ng aking kaarawan ay lahat ng malalaking pagkain, at kakaiba, bihira na tayong kumain ng cake. Dapat kumain ka pa ng marami." Hamalakhak si Charmaine. "Haha," natawa din si Henry. "Narito para sa iyo, Severin." Pagkatapos ay itinaas ni Henry ang kanyang baso ng alak at sinabing, "Malamang nasa ilalim ako ng 6 na talampakan nang wala ang tulong mo sa araw na iyon." Itinaas din ni Dayan ang kanyang wine glass, ngunit naguguluhan pa rin siya sa buong bagay na nasagap ang kanyang buhay. "By the way, Mr. Henry, kailan ba nailigtas ni Severin ang buhay mo? Kakabalik lang niya, di ba? Magkakilala ba kayo dati?" Noon ipinaliwanag ni Charmaine ang pangyayari. Si Mr. Severin ay isang napakahusay na doktor. Kahit na ang mga espesyalista sa ospital ay nagsabi na siya ay hindi kapani-paniwala. "Hehe," nagkibit balikat si Severin. "Wala iyon." Ngumiti si Severin at nakipag-clink sa kanila ng baso bago ininom ang baso ng red wine niya. Kakauwi lang ng mga Shanahan noon. Pagkababa nila sa kotse, tinanong ni Catherine si Felicia, "Gaano karami ang alam mo tungkol kay Severin? Paano niya nakilala ang isang tulad ni Henry?" Masyadong magalang si Henry sa kanya, at sa paghusga mula sa ugali na iyon, malamang na mataas ang tingin niya kay Severin. Biglang ngumiti si Felicia ng alanganin. "Wala rin kaming ideya." Tumanggi si Dayan na sabihin kahit kanino kung sino ang ama ni Celine, at hindi namin alam na siya rin pala ang taong nanakit sa kay Easton 5 taon na ang nakalipas. Ngayon lang namin nalaman na ex-convict ang ama ni Celine. Kumunot ang noo ng matandang babae, at tumingin kay Felicia at William. "Alam mo na ang mga alituntunin ay palaging ginagamit laban sa mga walang kapangyarihan. Dahil nakakulong si Severin noon, makatitiyak tayo na dati siyang isang ordinaryong tao na walang pera o kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng proteksyon ni Henry sa ngayon ay nangangahulugan na may higit pa kay Severin kaysa sa nakikita sa ibabaw. Dapat ay may espesyal sa kanya." Tila naramdaman ni William na may gustong ipahiwatig ang kanyang ina, kaya nagtanong siya, "Ano ang ibig mong sabihin?" Saglit na nag-isip si Catherine. "The past is the past. It's been so many years since then. I think you should let Dayan and her family move back here." Ano ang 3 dagdag na bibig na dapat pakainin? Kayang-kaya pa natin ang mga gastusin sa pag-aalaga sa kanila. Tuwang-tuwa si William nang marinig iyon at agad na sinikap na kumpirmahin ang sinabi ni Catherine. "Tama ba ang pagkakaintindi ko sa iyo, inay? Si Dayan, Celine, at Severin ay babalik dito upang manatili sa aming villa." Bumaba ang mukha ng matandang babae. "Hindi pa ba ako naging malinaw sa sarili ko? Bakit mo gagawin iyon, Lola?" Ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Dayan, si Stanley, ay agad na nagpahayag ng kanyang kalungkutan nang mag-alok ang matandang babae na bumalik ang pamilya ni Dayan. Si Dayan ang nagdala ng kahihiyan sa mga Shanahan, and her one-night stand is an ex-convict. Hindi ba magiging sampal sa mukha natin kung hahayaan na lang natin silang bumalik dito? Ikaw na mismo ang nagsabi noon na habang buhay siyang pagbabawalan na tumuntong sa ating tahanan kung ipanganak niya ang bastard na dinadala niya. Napakunot ang noo ang kanyang sinabi sa matandang babae.
Sinabi ko lang iyon sa isang sandali ng galit para hikayatin siyang magpalaglag. Lumaki na ang kanyang anak, at ang pangyayaring iyon ay nakaraan na. Kahit na ayaw kong harapin natin ang lahat ng kahihiyan na iyon, ang katotohanan ay mayroon na tayo. Ano ang dapat kong gawin? Itulak ang bata pabalik sa sinapupunan ng ina. Si Severin ay maaaring subukang bumalik sa atin, pagkatapos ay tingnan natin kaysa sa iniisip natin. Para alamin sa kanya ang tungkol sa relasyon nila ni Henry at kung bakit niyaya siya ni Henry na kumain. Mahal na mahal din ni William ang kanyang anak, ngunit hindi siya nang ahas na sumalungat sa desisyon ng kanyang ina na paalisin si Diane. Iyon, kasama ang init ng ulo ni Felicia, ay humadlang sa kanya na bisitahin sina Diane at si Lynn. Ganun pa man, ilang beses niya silang binisita ng palihim at binigyan pa ng pera si Diane. Tuwang-tuwa siya nang marinig na binabalak ng kanyang ina na salubungin ang pamilya ni Diane. Okay. Iyan ay isang matalinong pagpili, inay. Si Diane ay nagdusa ng husto sa nakalipas na ilang taon, at sigurado akong alam niyang mali siya. Gayunpaman, si Felicia ay sumigaw mula sa isang tabi at sinabing na may malamig na ekspresyon, halos hindi ako makapaniwala na malalaman niya kung ano ang nagawa niyang mali. Kung gagawin niya, hindi niya magpapatuloy si Severin. Sa puntong iyon, humakbang siya at hinikayat ang matandang babae, nakipag-ugnayan muli sa amin ang panig ni Edward. Sinabi niya na bibigyan niya kami ng doti na $1.2 milyong kung papayag si Diane na magpakasal. Halatang hindi pa rin siya makaget over kay Diane, at iyon ang tinawag mong true love. Ganun ba? Si Stanley, na natatakot na balang araw ay makipaglaban sa kanya si Diane para sa posisyon ng tagapagmana ng mga ari-arian ng mga Shanahan, ay agad na sumang-ayon. Iyan ay isang magandang bagay. Dapat nating pagsamahin sina Diane at Edward. Ang Horsfields ay isang pangalawang tier na upper class na pamilya, at mas makapangyarihan sila kaysa sa atin. Magiging kapaki-pakinabang lamang para sa mga prospect ng sarili nating pamilya kung magpakasal si Diane sa kanila. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Stanley na medyo hindi masisiyahan si Catherine. Nakalimutan mo na ba na ang sitwasyon ngayon ni Diane ay dahil pinilit natin siyang pakasalan si Edward 5 taon na ang nakakaraan. Tumakbo siya sa isang bar sa galit, naglasing, at nakipagtalik kay Severin. Dahil mas gugustuhin niyang matulog sa isang random na lalaki kaysa pakasalan si Edward, bakit sa tingin mo ay maaaring kumbansihin siya ng sinuman na pakasalan si Edward ngayon? Ang kanyang mahigpit na pananalita ay nag-iwan kay Stanley na walang pagpipilian kundi isara ang kanyang bibig. Alam na alam niya ang ugali ni Diane, at alam niya kung gaano siya katigas ang ulo. Wala nang paraan para hikayatin siya ngayon, kapag bumalik na si Severin, dahil ang kanilang mga pagsisikap noong mga nakaraang taon ay napatunayang walang saysay din. Para sa kanya, siya ay walang iba kundi isang blockhead. Magkagayunman, hindi pa rin sumuko si Felicia at hindi napigil ang sabihin. Kung iisipin mo, napakatigas ng ulo ni Diane noon dahil layaw siyang binibini. Ngayong nagdusa siya sa loob ng 5 taon at naranasan ang malupit na katotohanan sa buhay, naniniwala ako na baka pumayag siya kung susubukan kong hikayatin siya. Kabanata 35. Naisip ni Catherine ang sinabi ni Felicia at kalaunan ay sumagot. Walang halaga ang doti ng $1.2 milyong. Hindi naman kasi tayo nagkukulang ng ganoong uri ng pera. Ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Horsfields. Mabuti nga kung magpakasal si Diane sa kanilang pamilya. Oo, eksakto. Naningkit ang mga mata ni Felicia. Para sa record, pagkatapos na sipain si Diane sa bahay ng Shanahan, ang pera sa bank card ni Diane ay binawi lahat ng mga Shanahan. Kahit na sina Felicia, William, at Megan ay naninirahan pa rin sa mga Shanahan, sila ay nasa tabi na lang ni Stanley. Si William ay hindi kailanman isang taong may kakayahang magsimula, kaya maaari lamang siyang magtrabaho sa bodega ng kumpanya. Hindi gaanong kalakihan ang sahod sa simula, ngunit binawasan ni Stanley ang kanyang sweldo at gumawa pa ng lahat ng uri ng mga dahilan upang ibawas pa ito. Sa huli, maliit na lang ang sweldo niya. Hindi nagtrabaho si Felicia, kaya ginugol niya ang kanyang libreng oras sa paglalaro ng mahjong kasama ang kanyang mga kaibigan.
Si Megan naman, kamakailan lamang ay nakapagtapos ng unibersidad at hindi pa nakakahanap ng angkop na trabaho. Bukod dito, walang kakapusan sa pera noong si Diane pa ang general manager ng kumpanya. Naging maganda ang buhay para kay Megan, kaya tiyak na minamaliit niya ang mga normal na trabaho. Kung wala ang kita ni Diane, naging mahirap ang buhay ng kanilang pamilya sa magdamag. Kinuha pa ni Stanley ang sasakyan na binigay ng kumpanya sa kanila. Nakakadismaya na patuloy na pinagtutulakan siya ng lahat. Ang potensyal na $1,000,000 na dote na inaasam ni Felicia ay magpapaganda ng buhay ng kanilang pamilya. Iyon ay sinabi, ang mga Shanahan ay nagbibigay sa kanila ng pera bawat buwan para sa kanilang mga gastusin sa pamumuhay, ngunit ang ilang daang dolyar na kanilang natanggap ay malayo sa sapat para kina Felicia at Megan. Sanay na sila sa mataas na buhay, at ang kakaunting pares ng daan ay halos hindi sapat para makabili sila ng mas magagandang handbag. Noong si Diane ang general manager, nakakatanggap sila ng higit sa $10,000 sa isang buwan, at ang mataas na buwan ng sweldo ni Diane ay umabot din sa $10,000. Nang itaboy si Diane sa bahay, ang kanilang mga bank card ay na-freeze at lahat ng pera ay binawi ng kumpanya. Ang buhay nina Felicia at Megan ay umabot ng 180 degree na pagliko sa magdamag. Sa mga kadahilanang iyon, sabik na sabik si Felicia na ipakasal si Diane kay Edward. Nako, nabigla siya sa sumunod na sinabi ng matandang babae. I heard that Edward's a terrible person. He's a womanizer na laging lumalabas na nakikipaglaro sa mga babae kahit na may asawa na siya. Dahil hindi pa rin tayo sigurado sa relasyon ni Severin kay Henry, I still think it's best to persuade Severin and Diane to come back here and live with us. Nabalisa si Felicia nang marinig iyon at agad na tumutol. Pero ang ginawa lang ni Henry ay imbitahan si Severin sa isang pagkain. Gaano nga ba kaganda ang kanilang relasyon? Huwag nating kalimutan na si Severin ay isang ex-convict. Anong uri ng mga benepisyo ang maaari nating asahan mula sa kanya? Umasim ang mukha ni Catherine at bumawi siya. Kung gayon, bakit, ipagdasal, inimbitahan ba ni Henry si Severin sa halip na tayo? Ibinuko ni Felicia ang kanyang bibig upang pabulaanan, ngunit wala siyang masabi. Sa isang tabi, napakunot ang noo ni George nang may biglang pumasok sa isip niya. Nay, pinag-iisipan mo bang gamitin ang relasyon ni Severin kay Henry para tulungan tayong i-secure ang proyekto sa Liberty City? Tumango ang matandang babae. Ang Liberty City ay isang komersyal na proyekto kung saan itinayo ng pamilya Longhorn at ibinuhos ang maraming pera. Maraming mga pamilyang may mataas na uri at mayayamang negosyante ang nagtatarget sa proyektong ito. Kung mapapasukan natin ang proyektong ito ng Liberty City at makakuha ng pwesto doon, ang pangmatagalang tubo ay higit pa sa ilang milyon lamang. Naninindigan tayong kumita ng higit sa 10 milyon. May bakas ng excitement sa mga mata ni Catherine habang binabanggit niya iyon. Kung mapunta sa ating mga kamay ang proyektong ito, ang ating katayuan bilang isang third-tier na upper-class na pamilya ay mapapatibay, at maaaring may pag-asa pa para sa atin na maging isang pangalawang tier na pamilya sa mga darating na taon. Tama, bakit hindi ko naisip? Napa-facepalm si George at sinabing, minsan na kaming nagpadala ng isang tao para makipag-ugnayan sa namamahala sa proyektong ito, ngunit sa kasamaang palad, kami ay lubusang hindi pinansin. Sinabi pa nga nila na kaming mga Shanahan ay ilang taon pa lang na third-tier na pamilya, kaya kulang kami sa competitiveness at lahat ng iyon. Pero bukod sa lahat ng iyon, may pag-asa pa rin tayo kung makakabuo tayo ng magandang relasyon kay Henry. Ngumiti si Catherine at pumayag. Oo, pero hindi pa rin natin alam ang tunay na kalagayan ng kasalukuyang sitwasyon. Kakilala lang ba ang relasyon ni Severin kay Henry? O matalik silang magkaibigan? Kung ito ang huli, may pag-asa tayo. Pagdating ng panahon, hahayaan na lang natin si Severin na dalhin ito kay Henry. Then, everything will fall perfectly into place. Ang ekspresyon ni Felicia ay naging sobrang pangit. Ang mga proyektong iyon ay hindi mahalaga sa kanya, at ang gusto lang niya ay ang dote. Napatingin ang matandang babae kay Felicia. Mahal kong Felicia,
hindi ko naman hinihiling na tanggihan mo kaagad si Edward ngayon, di ba? Maaari mo itong i-drag ng kaunti pa habang inaalam natin ang relasyon ni Severin at Henry. Kung magiging napakaganda ng kanilang relasyon at matutulungan tayo ni Severin na masecure ang proyekto ng Liberty City, hindi mo ba siya tatanggapin bilang iyong manugang? Kung ang kanilang relasyon ay hindi lahat nakahanga-hanga, magpakasal kay Edward. Kung gayon ay maaari pa rin niyang pakasalan si Edward, makinig ka, wala na tayong magagawa dyan. Naiintindihan ko na ngayon. Tumango si Felicia at halos naunawaan niya ang intensyon ng matandang babae. Saglit na nag-isip si Megan at saka sinabing, huwag kang mag-alala, Lola. Matigas lang ang ulo ni Diane, pagkatapos ay dahil sa pag-aatubili niyang hiwalayan si Severin. Ngayong handa na kaming i-welcome siyang muli sa bahay, sigurado akong babalik siya. Siya ay isang anak na babae, pagkatapos ng lahat, at iiwan niya si Severin kung nangangahulugan ito ng pagbibigay ng mas magandang buhay kay Celine. Tumawa ang matandang babae, that's for a future time. Kung gusto nating hikayatin silang dalawa na makipaghiwalay sa isa't isa, noon na lang natin gagawin. Ang priority ko ngayon ay malaman kung matutulungan tayo ni Severin na i-secure ang project. Kung hindi niya kaya, you can always fall back on persuading her to get together with Edward. Napangiti si Megan at naisip niya sa sarili, ang matandang babae na ito ay isang tusong matandang fox. Pinapanatili niyang bukas ang lahat ng opsyon na iyon para makuha niya ang pinakamahusay sa anumang mangyari. Pagkatapos kumain ni Severin at Diane, inakay nila si Celine pababa sa lobby ng hotel. Mr. Severin, mangyaring huwag mag-atubiling hanapin ako kung sakaling kailanganin mo ang aking tulong sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Henry kay Severin. Mr. Henry, mas malugod mong bigyan ako ng tawag kung kailangan mo ng anumang tulong sa susunod. Gumanti naman si Severin. Ang tugon nito ang nagtulak kay Diane na umikot ang mga mata sa kanya. Ano pa ang kailangan ni Mr. Henry ng tulong mo? Mas mabuti na huwag mo na siyang guluhin. Haha, hindi naman siguro ganoon, alam mo. Hindi ordinaryong individual si Severin dito, haha. Tumawa si Henry, at sumakay sa kotse kasama si Charmaine, at umalis. Dinala ni Severin si Diane sa front desk at sinabi sa magandang receptionist, dala ba ni Lucy at ng iba pa ang pera? Agad na binuhat ng receptionist ang isang malaking red and white woven bag, na ibinigay niya kay Severin. Nandito na lahat, ngumiti si Severin. Kahanga-hanga, maraming salamat. You're more than welcome. Ang insidenteng iyon sa Orwells ang pinag-uusapan ngayon ng lahat. Kahanga-hanga ka doon. Dapat turuan ng leksyon ang mga babaeng walang kabuluhang tulad ni Lucy. Kahit na ang mga nakatitig na tulad namin ay nag-uugat sa iyo nang tumanggi silang ibalik ang malaking doti na iyon. Nakangiting bulalas ng receptionist. Talaga, hindi ko akalain na kumalat ito ng ganoon kabilis. Gusto kong maging low profile. Nakangiting ibinato ni Severin ang habi na bag sa kanyang balikat. Honey, hindi na kasya ang damit ko, kaya iniisip ko ang pagkuha ng ilang mga bago. Wala pa rin akong binibili para sa inyo ni Celine, kaya bakit hindi tayo mamili at bumili ng damit? Hindi ako makapaniwalang tinanggap mo ang susi na iyon. Sa tingin ko, dapat tayong maghanap ng pagkakataon para ibalik ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Diane habang naglalakad sa kalye kasama sina Severin at Celine. Ibalik ito. Hindi ba nakakahiya kung ibalik ko ito pagkatapos kong matanggap? Kumunot ang noo ni Severin. Don't get so worked up. It's just a house. He gave it to us so we can stay there, so that's what we'll do. Nagkataon lang na kailangan din natin ng bahay ngayon, at sira din talaga ang bahay ng parents ko. Anong ibig mong sabihin na bahay lang ta? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang bahay na iyon? Isa itong villa sa Dragon Lake Vista. Ni ang lola ko ay hindi nakabili ng isang unit doon ngayong sold out na silang lahat. Ang mga Shanahan ay hindi makakaya noong huling pagkakataon, ngunit nang sa wakas ay nagkaroon na sila ng paraan para makabili nito, walang sino man ang handang magbenta ng isang unit doon. Agad na ipinaliwanag ni Diane kay Severin.
Bumili ang Longhorns ng isa na pinakamalaki sa lahat ng iba at may pinakamagandang lokasyon. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 11 milyon. Talaga, ang matandang iyon ay napakalaking gumastos kung gayon. Namangha si Severin. Wala kang planong itago ito, di ba? Napatulala si Diane dahil napakamahal ng villa. Isipin mo, kung ibinalik ko ang regalo na binigay na sa akin, hindi ba't kapareho iyon ng pagsampal sa mukha ni Henry? At saka, hindi ko alam na ganun pala kamahal. Akala ko mga 1 milyon lang ang halaga. Ngumiti ng pilit si Severin. It's okay, if the Longhorns need my help in the future, I'll be sure to help him. Tsaka, I saved his life once. That's a old man's life he's talking about. That's gotta be worth more than this house, right? Mabuti. Tumango si Diane. Talagang mag-iiwan ng masamang impresyon kung ibabalik ang mga susi kay Henry. Masisisi lang niya si Severin sa pagtanggap nito in the first place. Gayunpaman, hindi niya akalain na magiging si Severin ay kayang tumulong sa pamilya Longhorn sa anumang paraan. Pagkatapos pag-isipang mabuti iyon, sinabi ni Diane, masyado kang impulsive, alam mo iyon. Sinaktan mo ang magkapatid na Locke at Blade ngayon. Pinaalis ka lang nila bilang paggalang kay Henry. Nag-aalala ako na baka bumalik sila sa hinaharap upang makipag-ayos sa iyo. Ibinalik na ni Henry ang iyong pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng bahay at pagtrato sa iyo sa isang pagkain. Asahan namin ang aming sarili na makakain kami palagi. Bahagyang napangiti si Severin nang marinig ang pag-aalala nito. Huwag kang mag-alala, honey. Ni ang laws of Blade ay hindi tugma para sa akin. Bibigyan ko sila ng isang mahusay na paghampas kung sila ay maglakas loob na hawakan kayo ni Celine. Inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin. Ikaw at ang lahat ng iyong malalaking mga salita. Ang ugali mo na ito ay hahantong sa iyo sa mainit na sabaw sa madaling panahon. Ilang sandali matapos tapusin ni Diane ang kanyang pangungusap, nag-isip siya sandali. Huwag mo akong tawaging honey. Parang kakaiba sa akin. Napatingin si Severin kay Celine na tuwang-tuwa na nakapraning sa harapan niya. Hoy, wag mong sabihin yan sa harap ni Celine. Sa tingin mo kailangan nating maging mas mapagmahal sa isa't isa. And besides, you're the mother of my daughter, so in my heart, you're my one and only honey. I'll marry you kahit na ito ang huling bagay na gawin ko. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay napadpad sila sa isang mall. Mahal ang mga damit dito. Punta tayo sa ibang lugar. Agad na udyok ni Diane nang makita niyang naglalakad si Severin patungo sa entrance ng malaking shopping mall. Tinapik ni Severin ang bag na dala niya. Ang bag na ito ay puno ng kwarta. Ano ang dapat ipag-alala kapag mayroon tayong $170,000 dito? Bilang tugon, pinandilatan siya ni Diane at inikot ang mga mata. Kung gaano karaming pera ang mayroon ka ngayon, mahalaga pa rin na gugulin ang iyong pera ng matino. Bakit kailangan mong kumilos bilang isang taong yumaman sa isang gabi? Ngumiti si Severin. If I'm honest, I don't really care about my clothes, but things have changed now. I have a wife and a daughter, 2 people whom I'm not let to suffer. I've never buy you 2 clothes or gifts, so the least I can do is spend like there's no tomorrow on you too. It'll be just this once. Naaliw siya sa mga salita nito at naramdaman niyang bahagyang uminit ang puso niya. Walang alinlangan na mahirap ang kanyang buhay sa nakalipas na 5 taon at naging paksa siya ng paghamak ng lahat. Sa unang 2 o 3 taon, napilitan siyang isama si Celine noong siya ay nagtatrabaho bilang tagahatid ng pagkain. Dahil tumanda na si Celine at mas masunurin, maaari niyang hayaan si Celine na manatili sa bahay at manood ng telebisyon habang siya ay nasa labas ng trabaho. Hindi na kailangang sabihin, siya ay nag-aatubili pa rin na iwanan ang maliit na batang babae ng mag-isa ng ganoon. Gayunpaman, sa pangkalahatan ay napakabigat ng buhay para kay Diane, at pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Kung tutusin, tumatanda na si Celine at halos nasa kindergarten. Nakatingin lang ang batang babae na may inggit habang ang ibang mga batang kaedad niya ay pupunta na sa kindergarten.
Si Severin ay kailangang gumugol ng 10 taon sa bilangguan bago makumplito ang kanyang sentensya. Nang maisip niya kung paanong 5 taon pa ang paglaya sa kanya, hindi mabilang na mga pagsasaalang-alang ang ginawa ni Diane at inisip niya kung ito na ba ang oras na sumuko na siya sa paghihintay sa kanya at manirahan na lamang sa isang mayamang binata. May ilan sa mga mayayamang lalaking iyon na nagpakita ng interes sa kanya noon. Wala siyang problema sa pagtitiis ng hirap, ngunit nadurog ang kanyang puso nang makitang nagdurusa si Celine. Nakakatawang maghintay hanggang sa makumplito ni Severin ang kanyang sentensya at kumita ng kaunting pera para maabot ang kindergarten, dahil 9 na taong gulang na si Celine noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinalaya si Severin 5 taon sa kanyang pagkakakulong, at iyon ay naging isang bagay na nakapagpaginhawa kay Diane. Siya ay umaasa na si Severin ay makakapagbago ng isang bagong dahon at maging isang mabuting ama kay Celine. Pinag-isipan niya ang mga salita nito at pagkatapos ay tumugon, "Tama ka. Dapat talaga ay ginagawa mo kami. Hindi ako magpipigil ngayon. Ibibigay mo ang isang braso at paa sa amin. Ipaparamdam ko sa iyo na hindi pa ako nakabili ng anumang bagong damit sa nakalipas na 5 taon. Ang suot ko lang ay luma, at natutuwa ako na marami akong damit." Nang marinig iyon ni Severin, buong pagmamahal niyang hinaplos ang ulo ni Diane. "Huwag kang mag-alala, mahal, spoiled kita ng lubos mula ngayon." Ang gwapong ngiti ni Severin ay nagpatulala kay Diane. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang parang may kaunting katiwasayan sa kanyang puso. "Sino bang nagsabing gusto kong alagaan mo ako?" Namula si Diane. Nang mapansin niyang namumula ang kanyang mukha, agad siyang nagpout at sinabing, "Maraming mayayamang binata ang sumubok na manligaw sa akin. Kahit nanay na ako, pero siguro maganda pa rin ako. Do you honestly think I'm doing this because I like you? Well, I don't. I'm only letting you play the role of a father for Celine's sake." Nagulat si Severin sa ganda ni Diane nang mamula siya. Tumayo siya ng tuwid at matapos mamangha sa hitsura nito, ngunit hindi nagtagal ay hinabol niya ito. "Mga mayayamang binata, wala sa mga mayamang kabataang iyon ang kasing yaman ko. And come to think of it, kung nagustuhan mo sila, malamang na matagal mo nang pinakasalan ang isa sa kanila, di ba? That just goes to show that you're still hoping for Celine to reunite with her biological father." Pagkasabi noon, nanatiling tahimik si Severin saglit bago idinagdag, "Huwag kang mag-alala, Diane. Hindi kita masisisi kung hindi mo ako gusto ngayon, o kahit nagalit ka sa akin. Ang mga damdamin ay maaaring maalagaan ng dahan-dahan, at nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng pagkakataong ito. Nangangako akong babayaran ka at patunayan sa iyo na maaari akong maging isang mabuting ama." Ang sinseridad ni Severin ay naantig ng gusto sa puso ni Diane, pareho siyang gwapo at totoo. Habang nag-iisip si Diane, kumikislap ang kanyang mga mata at sinabi niyang, "Huwag mong ipagpalagay na ang pagsasabi ng isang bagay na maganda ay magpapapalambat sa puso ko. Gaya ng sinabi ko, bibigyan kita ng braso at paa. Kapag nangyari iyon, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na maawa sa paggastos ng lahat ng pera. Ang mga damit dito ay napakamahal. Sige na, bumili ka ng kahit anong gusto mo." Nakangiting sabi ni Severin, "Tatay, nanay, bilasan niyo." Si Celine ay nasa isang masigla na mood habang siya ay naglalakad, at malinaw na ang kanyang kaligayahan ay iba kaysa sa karaniwan. Hindi ko pa siya nakitang ganito kasaya sa mahabang panahon. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Diane habang nakatingin kay Celine. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakapagtiyaga hanggang noon ay dahil sa kanyang anak na babae. Ngumisi si Severin. Iyon ay dahil nakita niya ang kanyang mga magulang na all lovely-dovey sa isa't isa. "Tumigil ka, kailan pa ako naging lovely-dovey sa'yo?" Inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin at binilisan ang lakad. Hindi nagtagal ay inakay ni Severin ang dalawa papasok sa shopping mall. "Huwag kang pumunta sa second floor." Pinigilan siya ni Diane sa gulat nang makita niyang nagbabalak itong umakyat sa ikalawang palapag. "Anong mali?" Kumunot ang noo ni Severin.
Hindi ba't ang karatula sa itaas ay nagsasabi na ang ikalawang palapag ay para sa mga damit ng kababaihan? Doon na nagpaliwanag si Dayan. Ang mga tindahan sa unang palapag ay mas mura. Ang pinakamahal ay $100. Ang ikalawang palapag ay kung nasaan ang lahat ng mga luxury brand, at ang mga ito ay nagkakahalaga ng hanggang 10,000. Gayunpaman, hinawakan ni Severin ang bag sa isang kamay at binuhat si Celine gamit ang isa niyang kamay bago naglakad patungo sa elevator. Paano ako gagastos ng braso at paa kung hindi ka bibili ng mas mahal? Tsaka napakagandang babae ng asawa ko, at tama lang na magsuot din siya ng magagandang damit. Hindi ako makapaniwala sa lalaking ito. Si Dayan ay parehong naiinis at naaliw habang nakatingin kay Severin mula sa likuran. Pakiramdam niya ay nag-aaksaya ng pera si Severin, ngunit sa pareho, nakikita niya na tunay ito sa pagsisikap nitong tretuhin sila ni Celine ng maayos. Sure thing, then. May sense ang sinabi niya. Can't blame me for being born with good looks. Si Dayan ay may pambihirang walang kabuluhang ngiti sa kanyang mukha habang sinusundan niya ito. Nang makarating sila sa ikalawang palapag, ibinaba ni Severin si Celine at dinala siya sa unang tindahan na nakita nila. Hoy, honey, mukhang maganda ang mga damit dito. Agad na nagningning ang mga mata ni Severin nang makita niya ang inaalok nila at pumasok siya kasama si Celine. Bakit hindi tayo pumasok at tingnan? Sumunod naman nang malapit si Dayan, pero medyo nakasimangot ang mukha niya. Ang tindahan ay isang kilalang internasyonal na tatak na madalas na tinatangkilik ni Dayan. Hindi na kailangang sabihin, halos 5 taon na siyang wala roon. Good afternoon, sir. Bati kay Severin ng isang babaeng shop assistant nang makita itong pumasok sa kanilang lugar. Gayunpaman, nang makita niya ang mga damit ni Severin at ang puti at pulang habi na bag na kamukha ng mga ginamit ng mga magsasaka, biglang naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Bagamat maikli ang ekspresyong iyon, nakita pa rin ito ni Severin at nagtanong sa hindi masayang tono, ano ang mali? Hindi ba ako welcome dito? Awkward nang umiti ang babae. Hindi, syempre welcome ka. Pinahahalagahan namin ang lahat ng aming mga customer. Sa kabila ng sinabi nito, masama ang tingin niya sa kanya ng malalim. Isang country bumpkin na tulad niya, ay maaaring hindi alam na ang kanilang tindahan ay isang luxury brand, at naisip niyang aalis siya nang walang sasabihin na isang salita pagkatapos tingnan ang tag ng presyo at matakot sa labas ng kanyang talino. Kabanata 40. Matapos ang pagkislap ng pilit ng ngiti kay Severin, nilingon niya ang isang batang katulong na malapit sa kanya. Hoy, Brie, magiging okay ka ba kung ibibigay ko ang mga customer na ito sa iyo? Kailangan mong gumawa ng magandang impresyon dahil bago ka pa dito. Oo, Miss Debra. Tumango ang dalagang tindera, at saka sinabi kina Severin at Dayan, Sir, Ma'am, magandang hapon po. Narito po ang lahat ng aming mga bagong modelo. Maganda po kayo, Ma'am, at sa palagay ko ay dapat na subukan mo sila. Naglakad si Debra sa isang tabi at palihim na nakipagkwentuhan sa dalawa sa mas batikang empleyado. Bree's pretty dumb, isn't she? I didn't thought she'd be brave enough to accept those customers after I said. Ipapasa ko sa kanya, she's wasting her time with them. Ang isa pang senior na empleyado ay nagsabi, paano kayang bayaran ng isang mukhang magsasaka ang mga damit natin? Iyon ay masama sa iyo na ipasa ito kay Brie. You can't blame me if she accepted them. Nakita mo ba kung gaano siya kagalang na nagpapaliwanag sa mga bagong models sa kanila? Parang hindi siya nag-aalala na baka magkagulo sila. Kung ako siya, ang pinakagagawin ko ay sabihin lang sa kanila na pwede silang tumingin sa paligid. Buti sana kung hindi sila pumasok dito. Ang taong nagtatrabaho dito, sina Bribra, Darren ay patuloy na ngumisi. Lingid sa kanilang kaalaman, maririnig pa rin ni Severin ang kanilang mga bulong sa kabila ng kanilang pinakamagaling na kakayahan upang pigilan ang kanilang mga boses. Nay, mukhang napakaganda ng damit na ito. Sa tingin ko ay magiging maganda ka rito. Kinuha ni Celine ang isang puting palda na may inosenteng tingin sa mukha. Sumama ang ekspresyon ni Debra nang makita niya ang nangyari.
Lumapit siya at sinigawan ang mukha ni Bree. Ano bang problema mo, Bree? Naisip mo bang hugasan ang mga kamay ng batang ito? Alam mo ba kung gaano sila kadumi? Paano mo hahayaan ang mga batang ito na hawakan ang mga damit na iyon ng basta-basta? Tamang-tama na ang pagpapatingin sa kanila ng mga damit. Babayaran mo ba ang mga damit kung marumihan sila at hindi kayang bilhin ng mga customer? Bamuka ang bibig ni Bree at hindi alam ang sasabihin. Nakangiti niyang sinulyapan si Celine. Ngunit Miss Debra, ang kanyang mga kamay ay napakalinis. Saglit na hindi nakaimik si Debra, dahil hindi niya inaasahan na ang isang baguhan ay magsasalita para sa kabilang partido. Samantala, natakot si Celine sa nangyari at nagtago sa likod ni Severin sa takot. Sinulyapan ni Severin ang reaksyon ni Celine at ang kanyang ekspresyon ay lumala. Siya agad ay nagsabi kay Debra, "Ano ang ugali mo? How dare you speak to my daughter like that? Gusto mo bang isumbong kita sa mga superiors mo?" Nang gawin ni Severin ang pananakot na iyon kay Debra, natigilan siya at agad na humingi ng tawad na nakangiti. "I'm sorry, sir, it wasn't my intention to scare your daughter. I was just trying to teach this newbie a lesson. The point is, ang damit na ito ay nagkakahalaga ng napakataas na presyo ng 13,000. Magkakaproblema kung madudumihan, at sa huli ay hindi mo ito kayang bayaran. Umalis ka nga sa harapan ko. Ikaw ang hindi makakaya na bayaran ito." Malamig na tiningnan ni Severin si Debra. "Oo, aalis ako kaagad." Kahit na malungkot si Debra, tumugon siya ng nakakatakot na ngiti at umalis. Nang mawala na siya sa paningin, tumingkayad si Severin, tinapik ang mukha ni Celine, at nakangiting sinabing, "Huwag kang matakot, okay? Malinis ang mga kamay mo. May mga taong may itim lang na puso, at nakikita mo na mas nakakatakot pa." Pagkatapos ay bumaling siya kay Bree at sinabing, "Ibaba mo ang palda na ito at subukan ito ng asawa ko." Bagamat naramdaman ni Diane na medyo mahal ang palda, labis din siyang nalungkot sa paraan ng tingin ng ibang tindera sa kanya kanina. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya tumanggi na magsuot ng damit at agad na pumasok sa fitting room dala ang mga damit. Nagkataon lang na dumaan si Edward sa labas na may nakaakbay na babae sa braso niya. "Hey, Edward," ang babaeng iyon na pumasok para subukan ng ilang damit ay kamukha ni Diane. Natigilan si Edward saglit. "That can't be. You must have mistaken someone else for her. How can Diane afford to shop here?" Ngumisi siya. "Si Diane is a stunner, that's for sure, but it's a shame that she's too naive. I offered to marry her, pero tinanggihan niya ako. Man, I'm so fucking pissed off that she got pregnant with an ex-convict." Tingnan mo, siya na. Ang babae ay side chick ni Edward, at nang makita niya na ang babae ay si Diane, ngumiti siya ng masama at sinabing, "Mukhang mas gusto niyang makasama ang isang mahirap na bumpkin sa bansa kaysa sa iyo." Namula ang mukha ni Edward sa galit, at malamig niyang sinabi, "We're going over. I'm curious to see kung sino ang lalaking bumibili ng damit para sa babaeng gusto ko."